Naging masaya ang buong community rider dahil sa paglabas ng CF Moto NK450. Ito yung upgraded version ng NK400 at ito yung naked version ng 450 SR. Now, pag-uusapan natin ang comparison ng old version na NK400 versus the new version na NK450. I-compare natin ang kanilang mga specs, features, and price. Pero bago ang lahat, ay pasubscribe muna sa aking YouTube channel at paklik na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod natin na video patungkol sa mga motorsiklo. Pa-like and follow na rin sa aking Facebook page and TikTok, RJ Koy TV. Alright, let's go. Ang NK400, pagdating sa engine displacement ay meron itong 400cc. Well, ang NK450 ay meron itong 449cc. Sa NK400 ay naka-twin cylinder, 4-stroke 4-valve per cylinder at naka-liquid cooled. Same sa NK450, naka-liquid cooled, twin cylinder at ang NK400 ay kayang maglabas ng maximum power of 40.9 horsepower at 9,500 RPM. Samantalang ang NK450 ay kayang maglabas ng 49.6 horsepower at 9,500 RPM. Sa maximum torque naman ay kayang maglabas ni NK400 ng 34.4 Nm at 7,650 RPM. Samantalang ang NK450 ay kayang maglabas ng maximum torque of 39 Nm at 7,600 RPM. Pagdating naman sa kanilang bore stroke, ang NK400 ay kayang maglabas ng 68.4 mm by 54.5 mm. Samantalang ang NK450 ay kayang maglabas ng 72 mm by 55.2 mm. Sa compression naman, ang NK400 ay merong 11:1, samantalang ang NK450 ay merong 11.5:1. Pagdating sa kanilang fuel tank capacity ay dito tayo nakakalayo dahil ang old version ng NK400 ay kayang kumarga ng 17 liters na gasolina. Samantalang ang NK450 ay medyo may kaliitan ito dahil 14 liters lamang yung kanyang fuel tank capacity. So mas maraming yung old version na NK400. Pagdating sa kanilang gearbox is pareho silang merong 6-speed. At sa kanilang fuel system pareho silang gumamit ng Bosch electronic fuel injection. Pagdating sa kanilang fuel consumption, medyo dito tayo nagkakalayo dahil alam naman natin na mas malaki yung engine displacement ng NK450. Sa NK400, ang kanyang fuel consumption ay kaya ito tumakbo ng 25 kilometers per liter. While ang NK450 ay kaya lamang niyang tumakbo ng 23 kilometers per liter. So mas lamang ng 2 kilometers ang NK400. Mas fuel efficient ang NK400. Pero sa looks naman ang pagbabasihan, mas maganda talaga ang NK450. Well, sa suspension naman, sa front suspension, ang NK400 ay naka KYB upright telescopic fork na merong 41mm. While ang NK450 ay naka KYB USD fork din na merong 37mm. So mas mataas yung sa NK400. Sa rear suspension naman, ang NK400 ay naka KYB rin ito na air gas mix with 7 adjustable section. While ang NK450 ay meron itong rear link type na monoshock. Sa braking system naman, ang NK400 ay naka dual disc siya sa harap na merong 300mm. Samantalang ang NK450 ay merong 4 piston caliper single disc na naka 320mm. Ang kagandahan dito sa NK400 ay naka dual disc na siya compare sa NK450 naka single disc lamang. At alam naman natin na kapag dual disc is mas nakaka-attract ito sa mga mata ng tao, nakakadagdag ng pugi sa isang motor kapag naka dual disc siya. At sa likod naman, ang NK400 ay merong single disc na 225mm. Samantalang ang NK450 ay merong single disc din at naka 220mm. Ang gandahan sa NK450 is naka dual channel ABS na po siya. Pagdating sa kanilang mga gulong, ang NK400 harap ay merong itong 120 70-17 at ang NK450 naman ay meron itong 110-70-17. Ang NK400 sa likod ay merong itong 160-60-17. Ang NK450 naman sa likod ng gulong ay meron itong 150-60-17. Pagdating sa kanilang dimension, ang NK400 ay merong length na 2,114mm, samantalang ang NK450 ay merong length na 2,000mm. So mas mataas yung sa NK400. Pagdating sa kanilang lapad, ang NK400 ay merong 757mm, samantalang ang NK450 ay merong 810mm. So mas malapad ang sa NK450. Pagdating sa height ay merong ang NK400 ay merong 1100mm, samantalang ang NK450 ay merong height na 1130mm. Sa wheelbase naman, ang NK400 ay merong 1415mm, samantalang ang NK450 ay merong wheelbase na 1370mm. Pagdating sa ground clearance, ang NK400 ay medyo mababa siya dahil meron lamang siyang 150mm, samantalang ang NK450 ay merong ground clearance na 155mm. Pagdating sa kanilang seat height ay mas mataas ang NK400 kumpara sa NK450 dahil ang seat height ng NK400 ay meron lamang siyang 815mm, samantalang ang seat height ng NK450 ay mas mababa sa NK400 na meron lamang 795mm. Pagdating sa kanilang timbang ay dito tayo nagkakalayo dahil ang isa sa mga issue ng NK400
NK400 ay mabigat siya para sa isang 400cc na naked bike. At ito yung mga concern ng mga ito yung mga concern ng mga owner ng NK400 na mabigat talaga siya na naked bike. At sinolve na ito na issue si F-Moto sa kanilang NK450 at medyo malayo talaga yung kanilang timbang. Dahil ang NK400 ay mayroong timbang na 206 kg. Samantalang ang bagong version na NK450 ay meron lamang timbang na 165 kg. So napakalaki ng difference nila na timbang kung sa NK400 compared to NK450. At dito tayo nagkakaiba rin dahil sa kanilang presyo nila ay medyo magkakalayo lang talaga. Dahil naman sa mga specs at sa looks ng motor ay alam naman natin na ang NK450 ay mas mahal talaga sa NK400. Ang NK400, ang price niya is nag-range ng 290 to 248,900. At ang NK450 ay available sa Motostrada na merong price na 262,800. Pero sa gap nila sa price nila, mas kung meron ka ng budget dito at may extra ka pa, dagdagan mo na lang. Kung bibili ka ng NK400 na meron kang budget na 248, idagdag mo para makabili ka ng NK450. At kung i-compare natin, mas magugustuhan ko talaga yung NK450 dahil napakaganda yung kanyang mga body looks, yung kanyang pagkagawa at solid yung pagkagawa niya, tapos magkaan na siya, tapos napaka-sporty at upright position yung riding position na, tapos kanyang mga LED lights ay napakaganda ng pagkagawa at kamukhang-kamukha to ang kanyang tail light sa 450 SR. So yun lamang mga idol, at depende na rin yan kung sino talaga yung gusto mo dahil ang NK400 is medyo bulky siya at naka-dual disc sa harap compared to NK450 naka-single disc na lamang. Pero depende talaga yan sa iyo kung saan, kung anong features ang hinahanap mo at depende din sa budget mo. Kung hanggang NK400 lang talaga yung budget mo ay mag-go ka na sa NK400 dahil medyo maganda naman siya at meron siyang magaganda ring features. At yun lamang mga idol, at sana nagustuhan niyo yung ginawa ko video patungkol sa comparison ng NK400 at NK450. At yun lamang, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga susunod natin na video patungkol sa mga motorsiklo. At yun lamang mga idol, ride safe and God bless.